Warning: our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Hustisya para sa aming anak. Daing ito ng magulang na ang anak ay hinalay at pinatay. Suspect patuloy nalaya. Maaari pang pumatay at manghalay. Alamin sa Kilos Pronto. Dako tayo sa ating pong crime desk. Alam nyo, Ben, babala sa mga kababaihan na doble ingat po tayo kung kayo po ay bumibiyahe papasok po sa eskwelahan o sa inyo pong mga trabaho. Dumarami na kasi pong bilang ng mga babaeng ginagahasa at pinapatay po. Tulad na nangyari sa 18 anyos na estudyante dyan po sa San Jose del Monte, Bulacan. Panoorin po natin. Ang 25 na Oktubre taong kasulukuyan, pasado alas 6 umaga, nakatanggap ng tawag ang San Jose del Monte Police Station. At ang timbre, isang babae sa barangay Kaipian sa lungsod ng San Jose del Monte, Bulacan, ang natagpuan. Duguan, hubot-hubad at nakahandusay sa talahiban. Ang babaeng biktima, inilalang si Mary Grace Teston, 18 anyos, residente rin sa barangay Kaipian. Ayon sa ama ni Mary Grace na si Emerita Emerito, gabi bago maganap ang krimen, magkausap pa raw sila ng kanyang anak na kasalukuyang grade 11 sa isang computer school sa Quezon City. Pumasok siya ng 11 ng Lunes, ng tanghali. Tapos, yun, ang alaman niya, pauwi na. Kasi alam ko gabi talaga na uwi yan. Last na exam nila, yung 25 na yun kasi magsisemestral break na Yan ang akala ko. Siyempre, kampante ako nasa alas 8 hanggang sa tumagal. Pinatext namin yung bata. Kung nasaan na. Sumagot lang siya isang beses. Pauwi na siya. Ganon. Kaso, siyempre sabi ko na, matutulog na ako. Una na ako kasi may trabaho kinabukasan Pero ang inaasang pag-uwi ni Mary Grace, hindi nangyari. Kampante ako, nasabi ko, darating lang yung anak ko. Kasi wala naman ako iniisip na kung ano mangyari sa kanya Iyon, hanggang sa nagising ko ng alas 12, alauna. Sabi ko, pinanay, wala pa ba si Mary Grace? Sabi ko, wala pa. Hindi ako. Sabi ko, iniisip ko na baka ako doon natulog sa kapatid niya. Kasi baka natakot, baka magalit ako. Parang gano'n, iniisip ko na lang. Kinaumagahan, isang masamang balita ang nakarating kina Emerito. Alas 6 ng umaga, may pumunta sa aming tao na nagbalita sa amin. Tinanong para kami kung naandyan yung anak namin. Sabi namin, wala pa. Doon na nag-umpisa yung salita nila na tingnan niyo yung naandun na tao, baka yung anak niyo yun. Di, ako naman, takbo kayo mag-asawa. Tinignan namin yung pinagsabi nilang lugar. Pagdating namin doon, nakita nga namin yung anak namin. Nakilala ko na anak namin yung nandoon. Nabalutan na ng kumot, may tuwalya, nakahiga. Sa bidyong kuha sa cellphone camera ng mga pulis na rumisponde sa insidente, makikita pang dugo sa crime scene. Sa bakanteng lote na ito na puro talahib, sinagawa ang kalunos-lunos na sinapit ni Mary Grace. Sa investigasyon ng otoridad, lumalabas na positibong ginahasa nga si Mary Grace. Bukod dito, nagtamo na matinding tama sa ulong dalaga at mga pasa sa iba't ibang parte ng kanyang katawan. Base sa kanilang pag-analisa, pinalo na matigas na bagay si Mary Grace sa ulo at pinahirapan bago ginahasa. Matapos sa madugong insidente, naisugod pa sa San Jose del Monte District Hospital ang dalaga. Pero makalipas ang halos isang buwan, tuluyang binawian ng buhay ang biktima.
Ang masaklap, walang impormasyong nasabi si Mary Grace kung sino ang nasa likod ng krimen. Ano nga pang masakit doon eh. Wala siyang nabanggit ni ano man lang sa akin na kung anong klaseng pagkatao, kung anong matangkad, mababa. Wala ako kahit anong, wala talaga. Kasi ang basta't sinasabi niya, masakit ang ulo ko, biglang sisigaw yan. Hindi ko na kaya, masakit. Kasi malaki ang tama niya talaga rito sa ulo. Yan ang parang kahit ako siguro, sabi nga anong ibang nakita, kala nila patay na eh. Kasi sa dugo lang nakita nila doon sa kalsada. Tapos yung sitwasyon ng bata. Malaking palaisipan sa pamilya ng biktima at ng otoridad kung sino ang nasa likod ng karumal-dumal na krimen. Pero dahil nawala sa dalaga ang kanyang wallet at cellphone, posibleng pagnanakaw ang isa sa mga motibo ng suspect. Baka sinundan siya sa likuran bago pinalo. Kaya maaaring bumagsak, hinimatay, wala na. Patuloy na tututukan ng Kilos Pronto Crime Desk ang kasong ito. Habang ang pamilya ni Mary Grace, hustisya at pagtunton sa suspect ang nais silang mangyari. Unang-una, masakit para sa akin, sa pamilya namin. At wala namang ano yung bata. Talagang, kung kakayanin ito, hanapan ko talaga ng hustisya. Kasi may pangarap ang bata, nag-aaral, wala namang disgrasya lang ng ganun-ganun na lang. So, hanapan talaga. Kahit anong mangyari. Kaya siguro pakiusap po natin sa San Jose del Monte PNP na huwag tigilan ang pagpo-profile po sa suspect dito. Bagamat hindi nakapagsabi ho ang biktima dahil nalagutan rin po siya ng hininga, dapat hong magtanong-tanong pa rin po tayo. At maaring may mga good Samaritan po dyan na nakakikita po sa krimen. Ako, Lex, nakakaawa. Una sa lahat, kung ngayon nanonood, masakit din ho sa amin para ipalabas yung mga ganyang klaseng istorya. Pero ito'y katotohanan, hindi ho namin sinasala. We're not here to sensationalize, pero ang gusto lang ho namin ay ma-solve yung crime. Yes. Kung sa Amerika ho nanggaling nangyari ito, iba ho yung kanilang batas doon. Meron ho silang sinasabing mga sex offenders sa mga lugar, ma-identify, pinaka-nearest, yung pinaka-malapit, iisa-isahin ho yan, posible, yan uunahin, yung may mga records. Hindi natin mapoprofile yan kasi wala kang basis. So, ang paniniwala natin ngayon, mga boss, yan ako para sa akin, adikto. Pangalawa, talagang pinag-aralan, sinundan, bago isinagawa yung krimen. Pero yung sinasabing pagkuha ng wallet at parang ipapalabas. Nililigaw lang. Nililigaw lang yun. Hindi ho pwedeng magawa ito ng isang normal na individual maliban sa adik. Kung kayo may mga adik sa lugar na yan, dapat iniisa-isa. Tapos tinutuhog ang inyong mga dinadaanan ng ihi ng alambreng nagbabaga. Pero ganun pa man, tayo po ay nagbibigay rin po ng babala sa mga magulang, lalo-lalo na po kung kayo po ay may mga anak na babae na ganun pong edad. Ay sunduin na lang po ninyo. Tama. Huwag nyo na pong hayaan na sila po mag-isang mag-uwi ng gabi. Tama. Sunduin po ninyo. Mga tatay, do your job please. Exactly. Ayun.